Floyd Mayweather Jr. na ma-house arrest na lamang, tinanggihan ng korte sa Nevada. At Katrina Halili nagkwento tungkol sa kanyang pagdadalang tao. Antabayan ng mga karagdagang detalye mamaya sa unang balita. Samantala, isang recapping plant ng gulong ang nasunog naman sa San Bartolome, Novaliches. Alamin po natin ang detalye ng balitang yan kay Oscar Oida. Oscar, kamusta na dyan? Yes, Connie, sa mga sandaling ito ay may mangilan-ngilan na mga bumbero ang naiwan dito sa lugar at karamihan nga sa kanila ay nakaalis na matapos ng ganap ng maapula. Yung sunog na lumamon sa isang recapping plant ng gulong dito sa may Magsaysay Extension, Barangay San Bartolome, Novaliches, Quezon City. Tinatayang pasado 2:00 ng madaling araw nang makarinig na lang daw ng isang malakas na pagsabog, Connie, yung mga tauhan ng naturang pabrika. Ilang saglit pa ay kumalat na raw itong napakalakas na apoy. Agad naman nakaresponde ang mga bombero. Yun nga lang dahil nga puno ng mga nakaimbak na goma itong naturang pabrika, hindi naging madali yung kanilang pag-apula sa sunog. Sa katunayan, kinailangan pa nilang gumamit ng chemical pamatay apoy para lang makontrol ang sunog. Dahil, Connie, katabi nitong recapping plant na ito ay isa namang pabrika daw ng paggawa ng thinner. Kaya talagang buong sikap na inagapan ng mga bumbero na kumalat yung apoy dahil sa oras na abutin nito, yung nasabing thinner, ay sigurado raw magiging mapanganib sa mga residenteng nakatira naman sa paligid ng dalawang magkatibing planta. Sa mga sandaling ito ay ganap na napula ang sunog at wala naman napaulat na grabing nasaktan maliban sa isang tauhan umano ng pabrika na nagtamo ng ilang sugat sa isang parte ng kanyang katawan. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida, para sa update na yan. Samantala, puntahan naman po natin si Lynn at si Suzy. Thank you, Connie. Samantala, nagdeklara na ng cholera outbreak sa probinsya ng Catanduanes. Sa tala kasi ng Department of Health, 8 na ang kumpirmadong patay at mahigit 1,300 residente na ang naapektuhan ng cholera mula January 1 hanggang June 13. Kaya ito, alamin po natin kung ano nga ba ang sakit na cholera, saan ito nakuha at ano ang gamot dito. Panoorin niyo po ito. Ingat mga kapuso! Siguruhing malinis at ligtas ang tubig na iinumin lalo na ngayong tag-ulan. Kaakibat kasi ng madaming tubig ang iba't ibang sakit tulad ng cholera. Sa lalawigan ng Catanduanes, naiulat ang insidente ng cholera kung saan mahigit sa 1,000 na ang biktima at 8 na ang kumpirmadong patay. Kaya naman idineklara na ang cholera outbreak sa nasabing lalawigan. Nagmula umano ang sakit na cholera sa pag-inom ng ilang tagaroon ng tubig mula sa hukay sa tabing ilog na malapit rin sa palikuran. Ang cholera ay sanhi ng bakterya na nakukuha sa maduming pagkain o tubig. Pagsuka at pagdumi ang ilan sa mga sintomas nito at pag di naagapan ay maaaring makamatay. Kaya ngayong tag-ulan, doble ingat ang kailangan. Huwag basta uminom ng tubig. Kung di sigurado sa kalinisan, ay makabubuting pakuluan muna ito. Sakali namang makaranas ng sintomas ng cholera, agad na sumugod sa pinakamalapit na doktor o pagamutan. Samantala mga kapuso, pinagpapaliwanag po ng Maritime Industry Authority o Marina ang may-ari naman ng MV Josil 2 kaugnay po sa paglubog ng kanilang barko noong Martes sa El Nido, Palawan na ikinasawi naman ng 8 sakay nito. Nabisto pa na wala sa idineklarang manifesto ng barko ang ilang pasahero nito. Ano nga ba ang pananagutan ng may-ari ng barko lalo na sa mga ganitong sakuna? Yan po ang aalamin naman natin kasama ang ating kapuso sa batas, si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney! Magandang umaga din sa iyo. Oo, eto nga, meron na naman tayong hindi na natapos talaga. Oo. Pag ganyan, sino ba talaga ang dapat may sala talaga managot dun sa nangyaring yan? Well, syempre, unang-una yung kailangang malaman kung ano talaga yung sanhi ng problema, kung bakit nga ba lumubog, di ba? Dahil kung ito ay dahil sa isang talagang hindi maiiwasan na pangyayari, ang tinatawag natin sa ilalim ng batas na force majeure or acts of God, na talagang kahit na anong gawin nila, kahit na ang pag-iingat, kahit na anong pag-predict nila sa mga possible outcome, talagang walang magagawa.
walang magkakaroon ng liabilidad. Ngunit kung maipapakita na nagkaroon ng problema dahil sa kakulangan ng pag-iingat, aba naman syempre, dapat lang naman na meron talagang managot dyan. So kahit na malakas ang bagyo pero wala palang halimbawa, safety devices o naglayag kahit na alam nila na may bagyo at hindi safe, di ba? In fact, last year yan yung nangyari na dapat pala, meron pala naman palang instructions na of a certain signal, hindi dapat maglayag, naglayag, mananagot dapat sila. So obviously, ang una dyan na mananagot yung shipping line bilang isang common carrier. Ang mga common carrier, tulad nila at ibang pampublikong transportasyon, tulad ng mga eroplano, bus, mga taxi, mga jeep, may kakaibang responsibilidad po para sa pampublikong tumatangkilik sa kanila. Sa ilalim po kasi ng batas natin, dahil nga may kontrata sila sa mga pasahero, ang tinatawag na contract of carriage, ang responsibilidad nila ay dalhin ang mga pasahero sa kanilang destinasyon, as in ang requirement ay tinatawag ng extraordinary diligence. Ibig sabihin, mas mataas ang antas ng responsibilidad bilang nakailangan nilang siguraduhin ang safety ng mga pasahero, at kung may nangyari, may presumption kaagad sa ilalim ng batas na sila ang may kasalanan. So, ano yung pananagutan ng shipping line pagdating naman sa ganyang kaso? Well, kung talagang may pagpapabaya, of course, whether under contract o yung tinatawag nating tort, may pananagutan para sa pagkamatay, para sa mga injuries. Kasama na dyan yung mga actual, kunwari, injuries, di ba? Hospitalization expenses, medication, lost income. And of course, maaaring magkaroon ng criminal na kaso for reckless imprudence or criminal negligence yung empleyado, halimbawa, yung ship captain, kung siya man ang may kasalanan. In the meantime, dapat din magkaroon sila ng sistema para sa mga ganitong mga klaseng problema, di ba? Mahirap na nga yung mga involved. Yung mga hindi pa nila parang alam talaga kung anong gagawin in case of a disaster, yung pag-aalaga sa mga relatives ng mga pasahero, yung mga pasahero mismo. And of course, kung may nasawi, di ba? Alam naman natin yan, it's a recurrent problem. Pag-identify ng bodies, crisis management, yung pag-aasikaso ng mga labi, yung mga ganyan, di ba? Parang nagkaroon na nga ng problema, parang hindi pa rin sila masanay-sanay at hindi nila mailagay ang mga sarili nila dun sa mga sapatos ng yung mga involved, yung mga survivors, at kung meron mang namatay, yung mga relatives nito. Okay. Kasi yung kaso nito, particularly yung captain, nakatawag pa siya di ba? Sinasabi niya sa Coast Guard na meron malalaking alon. So pag ganyan naman, may responsibilidad ba yung Coast Guard naman? Well, yung responsibility ng Coast Guard is more siguro either before or after, di ba? Okay. Yung before, responsibility ng Coast Guard actually to assure seaworthiness ng vessels. Kung maglalayag ang isang barko, dapat ini-inspection nila, especially kung determine kung gaano karami ang mga pasahero. Diba? Kasi nga, meron kasi mga guidelines na pinapatupad, even yung sa number of passengers on board the ship. Right. Okay? At saka yung Coast Guard din ang dapat nagbibigay ng notice kung meron bang signal, dapat bang maglayag, dapat bang hindi. So kung maipapakita may pagpapabaya ang Coast Guard sa mga tungkulin na to, siguro maaari sila magkaroon ng liabilidad, hindi lamang administratively, kundi criminal na rin, depende sa level ng pagpapabaya nila. Pero nahihirapan nga daw sila ngayon sa operations dahil hindi nila masiguro kung ilan talaga ang nakasakay, di ba? Kahit na yung sa rescue operations, dapat naman may idea sila ilan ba ang ating dapat sagipin, di ba? Hindi nila alam tuloy kung mas marami pa ba, dapat ba bang magpatuloy? Dahil mukhang mas marami ang pasahero kesa dun sa nakatala sa manifest. Yun na nga ang problema ng ating shipping industry dahil kasi dapat kasi kasing higpit tulad ng sistema sa mga eroplano, di ba? Pero hindi naman ganito ang nangyayari. Of course, ang Maritime Industry Authority, ang Marina, ang siyang ahensya ng government na may jurisdiction nga dito. Pero naman yung mga rules nila, dami-daming rules, hindi naman nasusunod. Halimbawa, required sa mga circular nila na lahat ng pasahero nakatala dapat sa isang manifest nga na tinatawag. Klaro din sa rules nila na hindi naman dapat lalampas sa authorized number sa bawat barko. Required din na lahat ng sasampa sa barko nakalista, whether paying, not paying, bata o matanda, discounted man ang ticket o hindi, whether pasahero or empleyado, whether driver, janitor, dapat nakalista. Simply because yung manifest nga, para alam, di ba? Especially in case of an incident, alam nila kung ilan ba ang sasagipin, accounted for na ba lahat.
kailangan pa ba mag-search. Pero tuwing may aksidente, madalas naman pare-parehong nangyayari, overcrowding, kulang sa manifest, madalas kulang-kulang din sa mga life-saving appliances, lifeboats, life vests, lahat-lahat ng yan. Nakakalungkot dahil paulit-ulit, ilang beses na to. No? Oo, Parang hindi and na to tayo think- natututo eh. No? And to think na kunwari sa aeroplano, ang higpit, di ba? Correct. Yung At ito just to maraming be able to sumasakay pa board. kaysa sa di ba? aeroplano, Oo. di ba? Just to be able to board. Pag nakasakay, kung ano yung procedure in case of an emergency. So- Kaya nga sinasabi, kung ano yung stricto na ginagawa sa aeroplano, ganun din dapat sa mga barko Sana natin. meron ng ticket talaga na computerized man lang. Ano? Dapat tinagtutuunan talaga. Kasi ito yung problema, parate kulang sa nakalagay sa manifesto. Papaano yan kung wala talaga yung pasahero doon sa manifest? Well, yun na nga ang problema. Dahil kung wala sa manifest, hindi sila babayaran. Kasi actually, sa ilalim ng Republic Act 9295, yung Domestic Shipping Development Act, required ng mga barko na kumuha ng insurance para sa mga ganitong sakuna, di ba? baka kaya hindi Whether nire-report. injuries, whether may namatay. Nung una, ang Marina sinabi na kahit na wala sa manifest, dapat babayaran yung injured o yung namatay. Pero sila din mismo ang bumawi sa kanilang sariling memorandum circular at bumalik sa rule na sorry na lang kung wala kayo sa manifest. I'm not sure kung naiba na naman to recently pero wala akong nakitang circular sa website nila. Hindi naman kasi dapat na maging pro-ship owner o pro-insurance company ang Marina o ang batas natin. Dapat naman. Dapat maging pro-pasahero. Pasahero na lang palagi ang lugi sa mga ganitong usapan. And the Marina and the Coast Guard should also be more proactive. Sa mga pasahero po natin, dapat din siguraduhin ninyo na masasama kayo sa manifest tuwing sumasakay kayo sa barko. Kasi Right. in a certain sense, kung susundin ko ang mga requirements ng Marina, parang ang aeroplano yan. Dapat may terminal, 1 hour before, dapat nandun ka para matatala kayo. Pag sampa po sa barko, checkin nyo kaagad kung marami bang life vest. They're required to have at least 1 life vest For per every person, of person. course. And even for children, kung may mga lifeboat. Pero syempre, kung may problema, dapat siguro magsumbong kaagad sa Marina. Sana makinig sila para mas maging aware sila sa kondisyon ng ating mga barko. Dati meron kasing hotline or yung pang text message. Ang Marina, na pag nahalataan nyo na may problema, text ka agad. So hindi ko alam kung sinusunod ba nila yan, binabasa nila yung mga text ba na yan. Maya't maya meron mga insidente ganito na hindi na talaga natapos, di ba? Oo, ang natutunan ko, hindi natututo. Yung mga nandyan talaga dun sa nag-issue dapat ng patakaran, ano? That's Sayang true. ang And buhay. palagi naman nating sinasabi, dito po sa Kapulso sa Batas, actually, hindi naman po tayo nagkukulang sa batas. Actually, nagkukulang talaga Implementasyon. sa implementation. Totoo naman yun. On paper, it looks Alright. very nice. Theoretically, maganda na sana. Meron ng procedure, meron mga rules. Pero ang kailangan po lang talaga, i-implement natin. Sana walang mabayaran. Ano? Sana hoy, marami pa kayong napulot na impormasyong legal sa diskusyon natin. Maraming salamat ulit, Attorney Gabby. Maraming salamat din, Connie. At sana nga, mas maganda naman sana ang panahon ngayong weekend na Oo to. nga. no? Alright. Ngayon naman pupuntahan na natin ang unang balita. Ang mga unang balita sa umagang ito. Recapping plant ng bulong sa Novaliches, Quezon